Isang malaking deal na 10 milyon. Pagkatapos ng trabahong ito, pwede nang tumigil. Umalis ka, tanga. Bigyan mo ako ng 3 segundo. 3 segundo. 10 milyon ay nasa atin na. Sabade ka. Distansya, 308 metro. Bilis ng hangin, 3.5 metro. Bawat segundo hangin mula sa direksyong alas, 9. Kung ikaw, pumutok sa kanyang puso dahil sa bilis ng hangin lilihis ng 3 sentimetro tama sa baga. Ikaw. Hindi ka magtatagumpay. Ginoong Lu, ang aking bagong produkto launch ay matagumpay na natapos salamat sa inyo. Hindi ko inaasahan ang aking kalaban ay nagpadala ang pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo, si Shadow, upang hadlangan ako. Buti na lang, ikaw ay mula sa Dragon Country Hari ng mga mersenaryo. Ako ay isang simpleng empleyado lang. Gumagawa lang ng trabaho para sa pera. 20 milyon na bayad sa pag-upa. Inayos ko na na-deposit sa iyong account. Mamaya meron pang isang engrandeng tanghalian. Sana ay makasama si Ginoong Lu. Engrandeng tanghalian. Bakit gagastos ng pera ng walang kabuluhan? I-cash na lang. Tama. May mainit na tubig ba? Mainit na tubig. Meron. Tama na. Salamat. Sa totoo lang, Ginoong Lu, may isa pa akong bagay gusto kong humingi ng tulong sa inyo. May patakaran ako. Isang trabaho lang, bawat taon. Maliban kung malalim ang samahan. Premier. Sa Dragon Country may kakilala akong kaibigan na apelyidong Shen. Narinig niya na gusto mo kumain ng instant noodles, handang magbayad ng 5 milyon para sa pagkain. Maaari bang bigyan ng pagkakataon? CEO, Joe. Ako pinahahalagahan ko ang samahan, maupo tayo at mag-usap. Ang kaibigan kong apelyedong Shen, ang kanyang anak na babae, ay tina-target ng world's #1 killer, ay pinag-iinteresan. Kaya gusto niyang hilingin sa iyo na maging bodyguard ng kanyang anak, 1 buwan. Maging bodyguard. Matiis ang kahihiyan. Hindi ko tatanggapin. At saka, bakit may isa pang pangunahing sanhi ng kamatayan sa mundo? Yung kakaalis ko lang. Si Shadow pala, ang numero 1 sa mundo. Pero pagkatapos mong patayin siya, ang world's #2 killer, umakyat ang ranggo. Kung patayin ko na lang, ang world's #2 killer, hindi ba tapos na? Ano ang katangian niya? Walang kulantro. Paano mo nalaman na ako? Ay hindi kumakain ng kulantro. Ang sinasabi ko ay itong killer. Ang code name ay walang kulantro. Balitang babae siya. Ayon sa mga nakaligtas, ang ilong niya ay matangos. Maliit ang bibig. May nunal sa mukha. Tuwing gumagalaw ay nakapiring ang mata. Napaka-misteryoso. Ganon siya. Mr. Lu, ang galing mo. Pero hindi rin ako kumakain ng kulantro. Mahirap na gawin ito sa isang taong hindi kumakain ng kulantro. Saktan. Mr. Lu, ang kaibigan kong si Shen ay nagsabi kung handa kang alisin itong walang kulantro, handa siyang magbayad 100 milyon. Mr. Joe, tingnan mo naman ang nangyari. Simula ngayon, sino man ang hindi kumain ng kulantro, ay kaaway ko siya. See ya. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Xochitl walang kulantro, ay nagtatago sa lungsod. Nagkukunwaring ordinaryong tao.
Pasensya na bro, darating na ako. Darating na. Sandali lang. Ang sakop ng paghahanap, Ay pinaliit ko sa. itong lugar ng Jiangzhou. Kapag nakaharap ko, Mahuhuli ko siya agad. kaninong order ito? Ang huling apat na numero ay 2,398. Kaninong order? Walang kumukuha. Iiwan ko dito. Tingnan mo ang blindfold na ito. Akala ko, ayaw ng silantro. Sayang kulang ang nunal na iyon. Lulian, Paano mo alam ang pangalan ko? ang art audition na ito, para sa lahat, napakahalaga. Ang delivery rider na ito ay dating kaklase ng guro. Dati, isa rin sa klase natin na kinaiinggitan ng lahat ang top na estudyante. Sayang, nung art audition, hindi kinaya ang pressure. Tumungo sa isang ganap na kabaligtarang direksyon. Dapat itong maging aral sa lahat, huwag ninyong tularan. Sino ba talaga siya? Ang sinabi ay halos tugma. Pero noong umalis ako sa eskwela, hindi dahil sa hindi kinaya ang pressure, kundi dinala ako ng master ko at naglakbay sa ibang bansa ng distaon. Ngayon itong art student ay nagde-deliver na ng pagkain. Ang lala ng kinahinatnan niya. Malamang nahihiya siyang pumasok. TSK. Hindi mo ba ako naaalala? Kilala ba kita? O ano? Bagong paraan ng pang-aakit. Ha ha ha. Tahimik sundin ang disiplina sa klase. HMP. Guro, kanina, itong delivery rider, parang may nahulog na gamit. Wow, ang ganda ng drawing, ang ganda ng pagguhit. Ito ang iginuhit. Mukhang siguro senador. Niloloko ka niya, hindi talaga siya, nakalimot sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Bumalik na lahat sa inyong upuan. Magpatuloy sa pagguhit. Simula nang makasalubong ko kaninang umaga yung guro sa sining na iyon sa school na ito, nakapunta na ako ng 5 o 6 na beses. Sino bang sinasadya akong iping? Ilang comprehensive insurance ba? Nasagasaan ako kaya mo bang bayaran? Ikaw pala ang laging nagpiping sa akin. Ang sikat na tao noon napunta sa pagde-deliver. Kaya sa klase kanina hindi mo ako inaming natatakot kang mapahiya, di ba? Ang tagal na ng graduation, hindi ko talaga maalala. Mayroon ka bang natatanging katangian? Hindi ko maalala. Paano mo ito ipapaliwanag? Ikaw pala ang nagnakaw ng drawing ko. Kaya pala nawawala. Ano? Pag-aaralan mo ba ang drawing ko? Anong drawing ang ninakaw ko? Yung drawing ay hindi ba ako iyon? Gusto mo pang mag-deny? Ikaw ba iyan? Inaamin mo na lang ng basta-basta? B. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang magiging resulta para sa kanya? Hindi ko alam. Pero alam ko na noong araw, yung mga kaklase na pinapansin mo ay sobrang sawi. Inamin ko. Noong nag-aaral ako, medyo makulit ako. Pero yung inaaway ko ay yung mga bully sa labas ng school at mga tambay. At saka, talagang hindi kita kilala. Yung mga masasamang ginawa mo sa akin noon. Ayaw mo talagang aminin? Ano ang aaminin ko? Inaamin ko lang noong nag-aaral ilang taon na ang nakalipas na bagay na iyon. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Huwag na kasing magpaligoy-ligoy. Motor na sira, magbayad ka.
Pambili ng bago ay sapat na. Hindi ka kontento? Pwedeng magsumbong sa pulis. Perahan mo lang ako para hiyain. Baliw na babae. Huwag mo akong paalalahanan kung sino ka. Ma'am Chen, nasa baba na. Pwede bang huwag magbigay ng bad review? When mo delivery, huwag talagang magbigay ng masamang review. Darating na, darating na. Bro, buksan mo naman ang pinto. Pasukin mo kami. Ayon sa patakaran ng kumpanya, sa loob ng apartment building, bawal pumasok ang mga delivery. Tumawag kayo, papuntahin ang may-ari pababa, sila ang kukuha. Nagmamadali, kuya. Sino ang nakakaalam sa may-ari kung kailan bababa? Eh ano kung magbigay ako ng bad review? Kung malugi, ikaw ba ang magbabayad? Liang Zi, Bawal pumasok, talagang bawal pumasok, kayo na ang bahala. Ilang libo lang ang sweldo sa isang buwan. Bakit ka nagpapakahirap? buksan mo naman ang pinto. Puta, bingi ka ba at hindi mo marinig? Lian Ge, Liang Zi, matagal na tayong hindi nagkita. Liang Zi, Lian Ge, Lian Ge, Lian Ge, alam mo ba kung wala ka, sa loob ng mahigit 10 taon, paano ako nakayanan? Lian Ge, saan ka napunta sa loob ng 10 taon? Bakit hindi kita makakontak? Ikaw ba, nakulong? hindi. Pero malapit na rin. Naiintindihan ko. Hindi yun problema. Noong araw, tayong magkapatid ay napakaangas. Lian Ge, kailan mo kami dadalhin aming magkakapatid para sumugod ulit? Ay, at saka, bakit ka ngayon nagda-deliver ng pagkain? Sa susunod na lang, malapit ng malate ang order. Bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Delivery guy? Ako na mismo ang kukuha. Lian Ge, mag-add tayo sa WeChat. Pagkatapos mong mai-deliver, iimbitahan kita uminom ng beer. Halika. Iscan kita. Ako na ang mag-imbita. Salamat sa tulong bro. Maliit na bagay lang. Ako ang namamahala dito. Walang problema. Ang lupit! Bro, mas pogi ka na naman. Pumasok at kumaliwa. Ay, di ba? Hindi ba? Lahat sila ay nagde-deliver. Bakit siya lang ang pinapasok? Siya ang aking kuya. Noong araw, sa Silangan, Kanluran, Timog, Hilaga, 4 na malalaking kalsada. Puta, hindi ka ba nagtanong-tanong kung sino ang aming boss? TSK. Malas. Ay, Dumating na. Sandali lang. Ihulog mo siya sa lupa. Mga kapatid, sipain niyo siya hanggang mamatay. tara na. Sino ang hinahanap nyo? Yung kanina, yung bastos na nagde-deliver, saang palapag siya pumunta? Mga bastos na nagde-deliver. Marami na yan. Sino ang hinahanap mo? Huwag kang haharang. Umalis ka. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan mong tumawag muna sa may-ari bago ka makapasok. Tumawag. Tumawag sa nanay mo. Mga kapatid, sugod. Tandaan, walang silantro. Delivery po. Ako, naliligo ako. Pwede mo na lang ilagay sa loob. Natatakot ako baka nakawin. Ay naku, ang gulo-gulo. Humanap ka na lang ng bakanteng lugar. Ilagay mo lang. Babae ka? Nagpapasok ka ng kung sino-sino? Hindi ka ba takot na baka delikado? Ang kalat-kalat at dumi-dumi kong bahay, kahit aso nandidiri. Ikaw ang una. Nagtanong kung ligtas ba. Paalala lang. Ngayon, maraming masasamang tao. Kailangan talaga mag-ingat. Nilagay ko na sa mesa. Ay, kuya, na-spray ng paa ko. Wala akong damit. Pwede mo ba akong tulungan sa loob? Na-sprain ang paa. Kuya, ang sakit ng paa ko. Sobra. Pwede mo ba akong tulungan sa loob? Ren Wuwai Mai. Ano yan? Liang Zi. Lian Ge, maraming tao sa labas ang naghahanap sa'yo. May dala-dala silang mga armas. Hindi ko sila mapigilan. Tumakbo ka na. Kung may problema, tawagan mo ang 120. Liang Zi, hintayin mo ako. Hintayin mo ako.
Akala ko isa na naman na naghahanap ng kamatayan. Walang kulantro, pasado. Ang bango! Ay, alam ko na. Ginoo? Kukunin ko bukas ang buhay ni Shen Jinghua. Nitong mga nakaraang araw, medyo masama ang pakiramdam ko tempo. Babae kasi. May mga araw talaga. Intindihin mo naman. Sus Mariosep, bakit ka nagganyan? Pinalo ka. Lian Ge, bakit pumunta ka pa rin? Marami sila. Lian G, eto. Ito ang susi sa likod ng subdivision. Ikaw mauna, dali. Kilala ba natin ang isa't isa? Anong gusto ninyong gawin? Ikaw na walang hiya. Akala mo ba noong mga nakaraang taon, ang mga masasamang bagay na ginawa mo ay makakalimutan na lang? Ngayon, nakasama mo ako. Iyong karma na ito. Huwaymay naman? Noong panahon, ikaw sa akin ang mga masasamang bagay na ginawa mo. Hindi mo talaga kayang aminin? Ah, yun pala ang tinawag ng babaeng nagkamali ng pagkakakilala. Ay. Lian Ge, ikaw na mauna. Matanda na tayo. Hindi na kailangang makipag-away sa mga kabataan na ito. Para sa akin, sa kalahati ng buhay ko, wala akong naging tagumpay. Kaya, ganito na lang ako. Pero ikaw ay iba. At saka, ang pagprotekta sa subdivision ay talagang responsibilidad ko bilang seguridad guard. Ang pagpapapasok sa kanila ay kasalanan ko na sa pagbabantay. Kaya, hayaan mo akong pasanin ang lahat ng ito. Lian Ge, bakit hindi ka nagsasalita? Naantig ka ba sa akin? Tumatulo na ba ang luha at sipon mo? Lianji, ang iyong kapangyarihan ay hindi pa rin nagbago mula noon. Ikaw, sumuntok ka pero hindi sa mukha. Lianji, mga estudyante sila. Alam kong siya ang nag-utos sa kanila. Itong mga estudyante, Wuwaymay. Itong mga estudyante. Bigyan kita ng 3 segundo upang tawagin ang babaeng nag-utos sa iyo at dalhin siya rito. Huwaymay. Nandito na. Ay, Ang siko ko. noong huli kang nakabangga sa akin, hindi pa kita sinisingil. Ngayon naman, nagpadala ka ng tao para saktan ako. Anong ibig sabihin yan? Akala mo madali akong apihin? Paano mo nalaman ang cellphone number ko? At saka, kailan ko nagutos na saktan ka? Nagpapaka-inosente ka pa? Tingnan mo ang ginawa sa tropa ko. Dati siyang Jiangzhou Xiaoyanzu. Ngayon, tingnan mo. Ano ang gagawin mo? Uulitin ko. Hindi ako nag-utos na saktan ka. Guro ako sa high school. Akala mo ba lahat, katulad mo, gagawa ng ganitong mababang bagay? Lian Ge, kilala mo ba ang magandang guro? Ayaw mo lang aminin. Ikaw ang nag-utos, di ba? Hindi ko ginawa yan. Bakit ko aaminin? Dati, marami kang ginawang kasamaan. Nakasakit ka ng maraming tao. Normal lang na maghiganti sila sa'yo. Ay, hindi. Ang sama ng mga sinasabi mo. Mula pa noong bata ako, kasama ko si Lian Ge. Siya ay hindi maaaring mang-api ng babae. Lulian, sa liwanag ng araw, ikaw pa rin maghanap ka ng matinong gagawin. Huwag mo na akong kontakin mula ngayon. Ang mga pagkakamali noon ay hindi mo na maaaring bayaran. Lian Ge, tayong mga lalaki gumagawa ng bagay na handang panagutan. Paano mo siya inapi noon? Hindi ko siya kilala. Ano bang inapi ko sa kanya? Inaapi ko? Sige, dalhin mo rito yang lintik na yan. Kyuye, anong nangyari? Ate, Ang kapatid mo ang nagbigay sa akin ng cellphone number mo. Pinapunta mo siya para saktan ako. Sa huli, ang tropa ko ang nadamay.
Pinilit niya ako. Kyuye, kailan ko sinabihan kang saktan siya? Walang patunay ang salita. Nasaan ang ebidensya? Lianji. Ang video mula sa cellphone ay napakalinaw. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Sino ang nag-utos sa iyong gawin yan? Ate, wala akong ginawang mali. Ganoon ang ginawa niya sa'yo noon. Karapat dapat sa kanya. Pero, hindi ko inakala na ang lakas niya. Baliw ka ba? Ang trabaho mo ay mag-aral ng mabuti. Gusto mo rin bang gayahin sila? Makipag-away at magdulot ng gulo? At tuluyang huminto sa eskwela? Ate, ako ang sasalo sa lahat. Wala kang pakialam. Tungkol naman sa kanya, kung ano ang gusto niya, gawin niya. Ano ba? Ang tapang mo pa? Kung magsumbong ako sa pulis, masisira ang kapatid mo. Kung magsumbong ako sa pulis, masisira ang kapatid mo. Sige, magsumbong ka. Gusto mo ring mag-aral? Parang noon. Binabantaan mo ako? Bahala ka. Kapatid mo ang nanakit sa kaibigan ko. Ako pa ang nananakot sa'yo? Uwi na tayo. Tara. Sino ang nag-udyok sa inyong mag-away? Yukang, Xiaoshuang, Zhengsheng, bakit kayo narito? Sino ang nag-imbita sa inyo? Ako, Lahat sila ay mga estudyante mo, di ba? Kung magsumbong ako sa pulis, ang eskwelahan at mga magulang, mabibigo sila. Sumama ka na lang sa amin, maging guwardiya o mag-deliver. Kayo, sobra na kayo. Sa school, napakasunurin. Kunwa-kunwari lang. Sino ang nagsabing samahan ninyo si Shen Kyuye para makipag-away? Guro Shen, kusang loob po namin. Gusto lang namin ipagtanggol ka. Lang. Hemp. Hindi ko kayo pinagagawa niyan. Halika rito. Humingi kayo ng tawad kay Tito. Kuya, Bilisan mo. parang hindi kayo kontento. Baka sa ibang oras, maghanap pa kayo ng gulo. Kita na lang sa presinto. Hoy! Mahigpit ang schedule sa school. Paunahin mo na silang umuwi ngayong gabi. Bukas, bibigyan kita ng paliwanag. Sige, magkita na lang tayo bukas. Bukas, kailangan maliwanagan na ang lahat. Alagaan mo ang kapatid mo. Hindi. Kayo, umuwi na at sumulat ng apology letter. ate, ito. Taga, sumakay ka. Wala ka bang nakikitang abala ako? Hintayin mong matapos ko ang delivery. Tigilan mo na yan. Mag-usap tayo. Magkano ang kita mo sa isang araw? Babawi ako sa'yo. Kailangan ko ba ng pera mo? May prinsipyo ako sa trabaho. Pag-usapan natin ang nangyari kahapon. Kung gusto mo talagang mag-deliver, ihahatid kita. Anong ibig mong sabihin? Sasakay ako sa kotse mo? Para makapag-usap tayo, kung gusto mong mag-usap, magpakita ka ng sinseridad. Kung ayaw mo, huwag. Kung hindi, aalis na ako. Teka, Tungkol sa kahapon, paano natin pag-uusapan? ayaw kong madawit ang kapatid ko at ang kaklase niya sa kaso. Kapag nalaman ng paaralan, mapapaalis siya. Di maganda iyon. Mag-secue o mag-deliver, maiiwasan ang ilang taong paghihirap. Mag-deliver, / Hindi lahat ng tao ay may parehong ambisyon tulad mo. Sabihin mo ng diretsyo kung magkano ang gusto mo. At huwag kang magpaligoy-ligoy. Ano ang gagawin mo? Nakarating na ako sa address ng delivery. Tungkol sa kompensasyon, pag-usapan natin kapag naayos mo na ang iyong saloobin. Noong panahong iyon, ganyan ako tratuhin. At gusto mo pa akong magbigay ng magandang saloobin sa kanya. Si Shen Jinghua, guro sa sining sa middle school. Bounty, 100 million.
Napakamahal. Kaysa sa mga dayuhang politiko at ministro mas mataas pa. Pagkatapos ng gawaing ito, titigil na ako. Sa oras na iyon, chicken rice, mag-order ako ng isa at itatapon ko. Sinong nag-utos sa'yo pumasok? Noong huling punta ko dito, nag-deliver ako minsan. Sabi mo ilagay sa loob ng bahay. Akala ko ganun din ngayon. Ikaw na naman, kuya. Nagmamadali ka lumabas, pero umorder ka pa rin ng pagkain. Bakit hindi mo na lang i-cancel at kumain sa labas? Kung i-cancel mo, hindi ba mawawalan ka ng isang order? Hindi ko kayang gawin iyon. Walang tao? Walang pagkain? Ang bait mo naman. Gu. May dala kang maleta. Saan ka pupunta? Pumasok ako sa trabaho. Hulaan mo kung ano ang trabaho ko. Mukhang hitman. Ang lalim ng pagkakaitago ko. Nahanap mo pa rin. Hindi naman ikaw. Nagkunwaring delivery rider? Undercover. Nahanap mo pa rin ito. Haha. Walang pagkain. Ay, aalis na ako. Nakakatawa ka. Kung ikaw ulit ang mag-deliver sa susunod, bibigyan kita ng magandang rating. Wag. Nagpapalit ako ng pwesto pagkatapos ng isang hit. Bakit? Kung palagi kang nagde-deliver sa iisang tao, madaling matukoy ang undercover identity. Ang hitman na ito ay maglilihim para sa iyo. Next time, libre kita ng chicken rice. Ayaw ko ng cilantro. Bro, ako rin. Wala. Alis na ako. Magulo ang kwarto. Lumabas na may daladalang maleta. Walang pagkain. Babalik agad para kumain ng delivery. Baka naman. Yung trabahong ganyan. Kumikita kahit araw. Hindi madali. Walang pagkain. Ang kotse ni Shen Jinghua. Ang lapit pala sa akin. Nakuha ko na ang bounty ngayon. Patayin. Nakapag-isip ka na ba? Binugbog ka ng estudyante tungkol sa kapatid. Paano mo gustong magbayad? Bakit nagmamadali? Sa tingin ko, ang bagay na ito ay hindi masyadong tungkol sa pera. Pakiramdam ko, ang pagkatao ko ay nainsulto. Ikaw pa ang nanglalait? Ano ba talaga ang gusto mo? Parang baliw tong babaeng to. Humihingi ng pabor? Bakit ang yabang mo pa? Ayaw mo ng pera? O baka naman, ang gusto mo ay ako. Ang confident niya. Pwede kitang makuha? Hindi ko inaasahan na naging ganito ka ngayon. Ngayong gabi na lang, hatid mo ako sa kotse. Mamaya, ipapadala ko sa'yo ang lokasyon ng hotel. May hotel na baka naman pagkatapos nating magkita ay sisihin mo ako. Ang pangit ng sinabi mo. Akala mo ba lahat katulad mo na walang hiya? Ihatid mo ako doon. Walang oras. Magtaksi ka na lang pa uwi. Ibalik mo ang helmet ko. Nasa kotse ang cellphone ko. Ihatid mo ako doon. Magkano ang sahod mo sa isang araw? I-transfer ko sa'yo. 20,000. Sige na. Sige. Wala yon. Baliw ka ba? Magdahan-dahan ka naman. Oh, ang lamig. Sana, si Shen Jinghua ay hindi ako patagalin ng matagal. Mamaya, ang chicken rice ay lalamig na. Nakarating na tayo. Mag-transfer ng pera.
I-add mo ako sa WeChat. Kailangan talaga? Hindi ba pwedeng direkta na lang? Hindi ka ba? Gusto ako? I-send ko sa'yo ang lokasyon ng hotel mamaya. Paano ko isi-send kung hindi tayo mag-add? Hala, seryoso ka ba? Wenwu, para sa delivery, iscan na lang kita. Maglagay ng note. Shen Jinghua, Wala akong maalala na pangalan. Baka ikaw ay professional na scammer? para sa pera mo ba ako? O para sa itsura mo? Bakit sa tabi mo? May kasama kang taga-deliver? Naku, ang malas na bata. Shen Jinghua, paalam? Anong ginagawa mo? Oh, mayroon pang magaling? Subukan natin ang shotgun. Kumusta? Tago ka sa likod ko. Uy, may konting class. Kung magtatagal pa, mapipilitan tayong lumantad dito. Anong ginagawa mo diyan? Ano ba? Sniper, laban sa gitna. May nakatakdang pumatay sa'yo. Target na patay. Paano nalaman ng assassin? Nandito ako. Siguro sa kotse. May naka-install na tracker. Mag-taxi ka na lang pa uwi. Uy, saan ka pupunta? Ayos lang ako. Nasatan ko ang assassin. Hindi siya makakalayo. Huhulihin ko siya. Itong si Shen Jinghua, nag-hire siya ng napakalakas na bodyguard. Sa ibang araw, kayong dalawa papatayin ko. Uy! Nagkita na naman tayo! Ang galing ng tadhana. Sveta, nandito na ang delivery. Oo nga. Ikaw, magandang Santa. Ikaw rin? Nandito para mag-deliver? Talaga namang trabahong ganyan. Napakabata ng taga Wenwu Delivery. Ano ang ide-deliver ko? Wala. Malapit nang malate ang delivery ko. Sa susunod na lang. Yung killer sa Wenwu Delivery. Talagang nakatago dito, Wenwu. Venwu. Pero, bakit siya pumunta kay Shen Jinghua? Wenwu Delivery. Gamit ang game token bilang armas, Wen. Mahilig mag-arcade. Bakit ka nakikialam? Wala kang kikitain sa pagtulong kay Shen Jinghua. Kailangan ko siyang mahanap agad. Kung mauuna siyang kumilos, ang anak ng employer ay maaksidente, masisira ang malaking order. Hilton Hotel, 888. Bibigyan lang kita ng 3 oras. Uy, Lao Zhou! Anak ng amo, ligtas ba kamakailan? Medyo hindi ligtas. Inatake na. Buti na lang, walang nangyari. Mr. Liu, maaari mo bang tingnan sa akin, protektahan siya? Ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay... May sakit ba ang babaeng ito? Tumatawag sa ganitong oras? Pangalan niya. Narinig mo ba? Wala, ulitin mo. Ang pangalan niya ay... Lao Zhou, sandali lang.
Hindi, may sakit ka ba? Tumatawag ng sunod-sunod. Kakaiba ka. Ang kahilingan na ikaw mismo ang nag-propose. Ngayon nagsisisi ka na. Oh, may problema ka ba sa aspetong iyon? Sa isip mo pero hindi kaya ng katawan? Tigilan mo na ang pagtawag. Mamaya na kita kausapin. Hindi, ate, ikaw. Saan ka pupunta? Ate, Sino yan? Ako. Jong Yue. Oy, Jong Yue. Tagal na kitang hindi nakikita. May kailangan ka ba sa akin? Akala ko lumipat ka na ng bahay. Hindi pala nagbago. Nagde-deliver ako ng pagkain ngayon. Oo nga. Hindi maganda ang sitwasyon. Nagpapadaan lang ng araw. Pumunta ka sa kumpanya ko. Tulad ng sinabi ko noon. Kaya kitang buhayin. Ako? Nagbukas ako ng kumpanya ng alahas. Mahigit 3,000 empleyado. Bibigyan kita ng madaling trabaho. Kung anong sahod gusto mo, yun ang ilagay mo. Tigilan mo na! Noong nag-aaral pa tayo, nagdesisyon ka ng mag-isa. Sinabi mong nobya mo ako, kaya ako napahiya sa iba sa chismis. Ngayon, kung magtatrabaho ako sa kumpanya mo, tiyak na pagtatawanan ulit ako. Pagtawanan? Ang lalaking gusto mo ay dapat mahalin. Bakit? Ang babaeng nagtatrabaho para sa pamilya dapat pagtawanan? Pasalubong? Gawa ko mismo? Ang dami mong problema na idinulot sa akin noon. Ang daming problema, tanggapin ko ang kwintas mo. Dapat lang. Eh, Hindi pwedeng maging magkasintahan. ikaw talaga. Ganyan ka pa rin. Mahirap pakisamahan. Bakit? May iba ka na ba? Hindi pwede? Isama ako? Hindi sumasagot sa mensahe. Hindi sumasagot sa tawag. Natatakot ka na sa Hilton gagawin kitang scam? Nakahiga ako sa kama mo. Siguradong kampante ka na. Sino siya? Pasensya na. Hindi ko alam na may iba ka pang nakasundo. Uuna na ako. Hindi ko siya pinapunta. Paano mo nalaman ang address ko? Sikat ka noon at hindi ka lumipat. Naghanap ako ng kaklase nagtanong. Mahirap ba? Ibalik mo ang gamit ko. Hindi ko siya kilala. Maniniwala ka ba? Nagdulot ba ako ng maling intindi sa kanya? Pasensya na. Naistorbo ko ang magandang okasyon niyo. Sanay na. Hindi ka ba laging nagkakamali sa akin? Magkakauri kayo. Hindi ako magkakamali sa iyo. Mukha siyang pamilyar, dati rin siya sa school natin. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ko siya kilala. Ex-girlfriend mo si Jong Yue. Jong Yue nga ba? Hindi ex-girlfriend. Sa mga bagay na iyan, walang dapat itanggi. Ex-girlfriend mo rin. Totoo naman. Bakit walang naniniwala? Sinasabi ko sa iyo ang seryoso. Nakipag-usap na ako sa magulang ng estudyante. Handa silang magbigay ng 50,000. Mas worth it ito kaysa matulog ka sa akin. Isipin mo. Pera pala ang usapan. Akala ko talaga darating ka para matulog sa akin. Para sa taong tulad mo, kung hindi ko sasabihin iyan, makikipagkita ka ba sa akin? Hindi maliit ang 50,000. Ilang beses ka mag-deliver ng pagkain para makaipon yan. Sa edad mong ito, huwag puro ibaba. Gamitin ang utak, mag-isip ka. Kunin si Shen Jinghua. Dalhin siya sa akin. Hinanap ka hanggang sa bahay ko. Nalaman na naman nila ang lokasyon mo. Talagang pabigat ka. Pasensya na. Baka dahil sa background ng pamilya ko sila nandito. Mag-report ka sa pulis. Papahintayin ko sila. Ako si Shen Jinghua. Kung ano ang gusto ninyo, sabihin ninyo. Huwag idamay ang mga walang pakialam. Hi, ikaw pala si Shen Jinghua. Maganda ka naman. Sumama ka sa amin. Lulian, ano ang ginagawa mo diyan? Wala kang pakialam. Tagapaghatid ng pagkain. Gusto mong mauna, ha? Pasok ka na sa loob. Kumuha ng lubid. Tulungan mo kaming. Atali si Shen Jinghua. Tapos lumuhad ka sa tabi.
Mag-ingat ka, sipa ko ang ulo mo tulad ng bola. Ikaw lang? Anong klaseng tao ka? Lulian. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Noong una, ang Central Asia, na unang mersenaryo, si Tiger Ye. Ang mga pinatay niya gamit ang totoong baril, ay mas marami pa sa nakita mo. Dahil sa sinabi mo lang, wala akong dahilan, para hindi mabali ang binti mo. Tiger Yi. Ang pinuno ng Black Tiger Gang sa Jiangzhou, si Chen Heihu. Mukhang narinig mo na, ang pangalan ng aming pinuno. Black Tiger Gang. Ang Black Tiger Gang ay sa Jiangzhou ang pinakamalaking puwersa sa ilalim ng lupa. Ang taong nasa harap ko ay ang kanilang pinuno na si Chen Heihu. Nakakita ng matigas na kalaban. Humanap ka ng oras para umalis muna. Huwag mong makipag-away ng direkta. Maliit na tigre? Pinuno ng Black Tiger Gang. Ngayon ay napakaangas mo? Noong nasa Middle East tayo, Tanging ang may codename na Purgatorio, na lalaki, ang tumawag sa akin ng ganyan. Siya ba ay... Instruktor Lo? Talagang Instruktor Lo. Sino ka? Maglakas loob na tawagin ang pangalan ng aming pinuno. Akala mo ba mahaba ang buhay mo? Lulian, paano ka magsalita na walang timbang? Siya ang pinuno ng Black Tiger Gang. Akala mo parang noong nag-aaral tayo, laro lang ba ito? maliit na tigre. Ako noon ang nagpatayo sa iyo ng militar na tindig. Hindi ba sapat ang parusa? Makalipas ang ilang taon, naging matapang ka ng ganito. Nagmumukhang tao pero asal hayop, nakatayo sa harap ko? Buisit, anong sinasabi mo? Kung hindi kita hiwain ng pira-piraso, ang bibig mo, hindi na kayang isara? Tumahimik ka. Umalis kayo lahat. Hindi ko po alam na nandito kayo. Bulag po ang aking mata. Sabi ninyo nasa Jiangzhou na kayo, bakit hindi kayo nagpaalam? Kahit sa akin man lang. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Opo. May lighter ka ba? Meron. Naiintindihan ko po. Hindi na po ako aabala sa inyo. Uuna na po ako. Si Instructor Lo ay nagsasagawa ng isang lihim na misyon. Ano bang itatanong ko? Umalis ka na. Ang boss ng samahan ng itim na tigre ay tumawag sa iyo. Instructor. Noong nag-drop out ako at nagpagala-gala sa ibang bansa ng ilang taon. Kasama si Chen Heihu, naging magkasama kami sa hukbo sandali. Ngayon, siya ay naging amo na ako, nagde-deliver pa rin ng pagkain. Ang pagde-deliver ay maganda rin. Yung mga taong nasa panganib na nasa iligal na negosyo, wala namang dapat inggitin. Masipag at tapat, kumikita sa sariling sikap ang tamang daan. Dati, ikaw ay hindi ganyan magsalita. Ikaw pa rin tulad ng dati, mahilig magpakitang gilas. Ngayon, nakatagpo ka ng kakilala. Ano ang gagawin mo sa susunod? Humanap ka na lang ng mas matatag na trabaho. Yung tungkol sa compensation ng estudyante, pag-isipan mo rin. Ako personal ay makakapagbigay pa sa'yo ng kaunti pa. Kaysa sa tungkol sa kompensasyon, mas interesado ako kung ano ba talaga ang ginawa ko sa iyo. Guro Shen, pwede bang sabihin mo ng direkta? Hindi na mahalaga. Kung iisipin, nakakahiya. Pero hiwalay ang usapin. Ang nangyari ngayon, babayaran kita. Salamat. Babayaran mo ako? Isang guro sa high school! Ang laki ng bibig mo! Ate, kanina nakita ko yung grupo ng mga tao na lumabas. Parating ba sila sa'yo? Bakit mo hinayaan na hindi ako sumama sa'yo? Masyado kang pabigla-bigla. Hindi bagay na makipagkita sa kanya. Hindi, ate. Noong araw, binigyan mo si Lulian ng maraming liham pag-ibig. Hindi niya pinahalagahan, okay lang. Pero ginawa pa rin niya ito sa'yo. Bakit ka pa nakikipag-away sa kanya? Hindi. Ikaw ba ay mahal mo pa siya? Sa tingin ko lang, sayang siya. Sayang. Ikaw. Sa loob ng maraming taon walang nobyo. Para sa kanya lang ba ang sayang? Tingnan mo, ang ganda ng drawing ko. Kung hindi ako nag-drop out noon, sana ay nagkaroon siya ng magandang kinabukasan. Wala nang lunas. Wala nang lunas. Hoy, Lauzo? Ginoong Lo, busy ka ba kanina? Hindi naman kita naabala? Wala, kanina lang ilang aso. Ang tatahol doon. Okay lang. Siya nga pala, ang anak ng employer. Ano ba talaga ang pangalan? Shen Jinghua.
Ginoong Lu, Shen Jinghua, ang pangalan niya. Ano? Chen Jinghua. Kilala niyo siya? Hindi ba siya guro sa sining? Bakit siya pinagtripan ng Black Tiger Gang ng kanilang pinuno, ng pinakamahusay na assassin sa mundo, ang pumatay sa kanya? Ang tatay niya ang pinakamayamang tao sa Jiangsu. Siya ang magiging tagapagmana ng Shen Pharmaceutical. Guro sa sining, isang pansamantalang pagkakakilanlan lang. Sus! Anak ng pinakamayamang tao. Lao Zhou, talagang iniisip mong kulang ang hirap ng misyon ko? Kulang ang hirap? Ang mga gwardiya ng paaralan namin, hindi bababa sa bachelor's degree ang kinuha. Major sa physical education. Ikaw, high school lang, high school dropout. Mahirap kang tanggapin. Galing din ako sa first high school, nagtapos. Manatili sa paaralan ay para sa kontribusyon sa alma mater, di ba? Noong mga panahong iyon, pinangunahan mo ang away sa ibang paaralan. Hindi ka itinuring ng paaralan naman siya, buti na lang. Kontribusyon pa. Sa totoo lang, ako si Guro Shen Jinghua. Inirekomenda ako ni Guro Shen. Oo, Ibig mong sabihin si Guro Shen? Oo, ang tatay niya ay pangunahing shareholder ng paaralan. Siya ba ay may oras para irekomenda ka? darating siya, mamaya. Guro Shen, dumating ka sa tamang oras. Sabi ng taong ito, inirekomenda mo raw siya. Gusto pa niyang maging guwardiya sa paaralan natin. Walang kwenta. Oh, may ganoong bagay. Ah, ganun ba? Lumabas ka muna. Makikipag-usap muna ako sa principal. Kung maayos ang bagay ko, hindi na kailangan ng kompensasyon. Ang insidente ng away ng mga estudyante ay kalimutan na lang. Alam ko. Kuya Lian, ang guard ng First City High School. Narinig ko sa grupo ng mga guard, maganda ang benepisyo, mataas ang pangangailangan. Paano mo ako napapasok? Ang Kuya Lian mo ay may backer. Kuya Lian, ang galing mo naman. Ang lakas ng koneksyon mo. Sige. Pumunta ka muna sa surveillance room. Maglilibot lang ako. Kung may problema, tawag ka lang. Kuya Lian, 8 taon na akong guard. Nakikipag-away sa may-ari. Protektahan ang estudyante, dalubhasa ako. Noong nakaraan sa rooftop, ang taong pumatay ay hindi kumakain ng silantro. Gumamit ng arcade token bilang sandata. Kitang-kita na ang katangian. Kung makita ko siya ulit, dapat ko siyang hulihin. Ang pinaka-prioridad ngayon ay bantayan si Shen Jinghua. Sino ang hinahanap mo? Pumunta ako para bisitahin ang kapatid kong lalaki. Narinig ko na dito nag-ehersisyo. May emergency sa bahay. Kailangan ko siyang pauwiin. Kailangan mo munang magparehistro. Sino ang hahanapin? Anong section? Isulat ng malinaw. At saka, ang ID number, numero ng telepono, numero, kailangan mong isulat. Ikaw, anong gagawin mo? Medyo nahihilo ako. Baka mababa ang blood sugar ko. Hayaan mo akong... Dito magpahinga sandali. Okay na. Sige, halika. Dahan-dahan, umupo ka muna rito. Magpahinga, sandali. Kukuha ako ng tubig na may asukal para sa iyo. Kyuye, sinadyang ginawa ni nanay para sa iyo. Kumain ka para lumaki ang katawan mo. Sige, ate. Kyuya, dali, tingnan mo, yung nangapi kay Guro Shen, yung taong iyon, pumunta sa paaralan natin, at naging security guard. Sige. Pumayag si ate ko. Huwag mo siyang pansinin. Noong nakaraan, ginawa niya tayong bugbugin ng husto. Hindi pwedeng basta na lang. Saktan natin siya, para makabawi. Sinabihan ako ni ate na huwag makipag-away. Dito sa paaralan, ano kaya magagawa niya sa atin? Maliban kung ayaw niya mawalan ng trabaho. Kaya, kung tayo man, ilang mga estudyante, hindi kayang protektahan, paano siya magiging responsable sa seguridad ng paaralan natin? Sige, kontrolin mo ang iyong sarili. Huwag mong palakihin ang problema. Alam ko ang limitasyon ko. Guro Chin, nagtuturo doon. Maghanap ako ng oras para batuhin siya.
Tutukan mo ang tama. Nandyan na siya. Maghanap ng pagkakataon. Lumayo kayo. Anong ginagawa nyo? Galing! Galing ng pasa mo. Yung guard. Oras ng klase. Huwag mong istorbohin ang mga kaklase sa oras ng klase. Nagpapatrol ako dito. Kaklase mo, iniistorbo ang trabaho ko. Nagpapatrol ka sa loob ng eskwelahan. Anong panganib ang meron dito? Hindi masasabi. Sa tabi ni Shen Jinghua, may isang napakagaling na tao. Kailangan mong mag-ingat. Pinadala ko ang pinuno ng Hei Huhui para subukan siya sa bahay. Diretsong tumanggi sa misyon. Alam ko. Yung tao ay isang delivery rider. Pero hindi ko nakita ng malinaw ang itsura niya. Pero ngayon, sa loob ng eskwelahan, walang ibang makakaistorbo. Kung mabibigo ka sa pangalawang pagkakataon, malalantad ang iyong kinaroroonan. Hindi na kita hahayaang gawin ang misyong ito. Mga misyong hindi ko kayang tapusin. Wala ring ibang makakatapos. Amo, makatitiyak ka. Paano naging siya? Ang seguridad na ito, pinapupunta kita sa labas ng paaralan. Gawin mo ang iyong trabaho. Lulian, ang mga estudyante ay may klase sa PE. Nagmamadali. Baka masaktan ka. Lumabas ka na. Guro Shen, kilala mo ba ang guwardyang ito? Oo, kaklase ko dati. Ah, kaklase mo pala. Hindi yun problema. Sa tingin ko, bro, magaling ka sa sports. Bakit hindi ka sumali? Edukasyon sa pamamagitan ng laro. Ang samalo ng bola namin. Hindi yun talento. Kung may tapang ka. Makipagkumpetensya kay Guro Chin. Guro Chin ay top sa lahat ng sports. Nagtapos na may pinakamataas na marka. Takbo, long jump, basketball. Walang hindi niya kaya. Mga bagay na iyon noon. Ngayon, matanda na ako. Hindi ko na kayo kayang tapatan mga kabataang ito. Naalala ko noon ng School Sports Fest. Laging ikaw ang una. Kung sana may diploma sa kolehiyo, maging guro sa PE mas mabuti pa kaysa maging guwardiya. Tingnan mo, ngayon, kahit sino ay maaaring magsabi ng masama sa iyo. Guro Shen, ang gwapo ng kaklase mo. Huwag mong sabihin iyan mga bagay na walang kinalaman sa klase. Bro, ang forward namin kulang pa ng isa. Kung gusto mo maglaro tayo bilang isang team. Bro, maglaro ng basketball. Hindi ako magaling. Natatakot ka lang. Kaya mo lang. Lokohin kami. Narinig ko, bro, ikaw ang palaging first place sa Sports Fest. Sa tingin ko, sobrang humble mo. Bakit hindi ka mag-shoot ng bola? Tama ba? Hindi rin ako marunong mag-shoot. Sa totoo lang, dati akong nag-aral ng sining. Duwag na duwag, nag-aral ka raw ng sining. Ako ang nag-aral ng sining. Bro, sa tingin ko lagi kang nakatingin kay Guro Shen. May gusto ka ba sa kanya? Lulian, anong nangyari sa iyo? Anong ginagawa mo? Ba't ka ganyan? Bumangon ka sa ate ko. May pumasok na killer sa school. Napilitan lang. Pinoprotektahan niya si Shen Jinghua. Anong ibig sabihin? Bola. Ano to? Bakit may kalabog dito? Ma'am Shen, siya ba ay? Sinasamantala ka ba niya? May pumasok na killer sa school. Pinoprotektahan niya ako. Kila. Akala mo nasa pelikula tayo? Sa loob ng school, may killer pa. May killer talaga.
Alagaan ninyo si Guro Shen. Liangzi may pumasok na killer sa eskwelahan. Hindi mo alam. Liangzi, may pumasok na killer sa eskwelahan. Hindi mo alam. Killer. Kanina, isa lang. Buntis na may mababang asukal sa dugo. Pumunta ako para kumuha ng matamis na tubig para sa kanya. Dumating na siya. Lian, wag kang mag-alala. Hindi ko papapasukin ang kahit sino na estranghero sa eskwelahan. Okay ka lang? Salamat. Masarap, di ba? Liangzi takbo. Liangzi. Lakad. Una, ihahatid kita sa klinik. Lian, anong nangyari kay Teng Teng? Gusto mong tumakas? Hindi ko makain ng silantro. Saan ka tatakbo? Ano sabi mo? Hindi ko makain ng silantro. Kumakain ako. Ang daming buntis. May nagsabi sa Xiaowangshu. Ngayon dito magkakaroon, lecture para sa mga nanay. Para makinig, may libreng itlog na makukuha. Oo, pero siya, nasaan siya? Tingnan natin sa loob, tara na. Regular na Dagdagan ng schedule, calcium. balansing pagkain. Ito, hindi kumakain ng silantro serbisyo pagkatapos ng benta. Medyo maayos naman. Pero, medyo hindi masyadong maingat. Nahuli ang iyong galaw. Nabigo ka. Nalaman ko rin kung sino ang nagpoprotekta kay Shen Jinghua. Sila dalawa, ako na ang aasikasuhin. 3 beses lang, sapat na. Lalaking naka-uniform. Marami akong paraan. Hoy, nakita na naman kita. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Nasa kalapit na eskwelahan ako, bilang gwardiya. Ikaw? Isang araw, isang trabaho. Minsan delivery rider, minsan gwardiya. Hindi kaya talaga kang undercover? Oy, nagkita na naman tayo. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang coincidence naman. Saan man ako pumunta, ikaw ang nakikilala ko. Baka naman, talaga kang mamamatay tao. Eh baka naman, undercover ka. Ah, tama nga. Last time, sinabi kong ililibre kita ng chicken rice. Pumunta ka sa bahay ko. Mag-absent ako? Hindi yata tama. Ano ang kinakatakot mo? Wala ka namang gagawin. Ituring na lang natin na magkaibigan tayo. Eh, kumakain ka ba ng silantro? Oo. Ikaw? Gusto ko rin. Si Tara. Tara. Humanap ka lang ng upuan at umupo kung saan-saan. Bibigyan kita ng tubig. Wala namang upuan dito, no? Eh di tumayo ka na lang. Magpapalit ako ng damit. Pwede mo ba akong hintayin sandali? Hindi naman kailangan, no? Tingnan mo nga ito. Parang hindi ka naman taong malinis, no? Dahil dumating ka ba? Sandali lang. 10 minuto lang yan.
Nakapagpalit na ako ng damit. Pwede ka bang pumunta sa kwarto para sa akin? Oo naman. Pasensya na. Ang bounty ni Shen Jinghua na 100 milyon, kailangan ko itong makuha. Pasensya na. Ang bounty ni Shen Jinghua na 100 milyon, kailangan kong kunin. May nag-alok. 100 milyon ang bounty mo. Kailangan ko ring kunin. Tapos na ang larong bahay-bahayan. Kaibigan, huwag kumain ng kulantro. Ang numero 1, assassin sa mundo, ay isang otaku na babae. Sige, sumusuko na ako. Medyo bulag ka pala. Ilang beses mo akong nakasalubong. Hindi mo na malaya na ako iyon. May nakatagong kwarto sa silid tulugan. Medyo kumpleto ang gamit. Ang paligid ng sala ay ginamit para mambola ng mata. Paano mo nalaman na ngayon ay hindi na mambalahura? Tapos na nga. Sabay tayong sumabog. Oy, akala mo ba talaga bomba yon? Niloloko kita. Mukhang takot ka pala mamatay. Alam kong ang mga armas na ito ay hindi sapat para talunin ka. Pero lahat tayo ay nagtatrabaho para sa pera. Hindi na kailangan ipagsapalaran ng buhay, pare. Tama ka, hindi natin kailangan magpapatayan. May nag-alok ng 100 milyon na pabuya para sa buhay ni Shen Jinghua. Kung hindi ka makikialam ang pabuya ay hati tayo? Pero may nagbayad ng 100 milyon para protektahan ko si Shen Jinghua. Kailangan siyang mabuhay. Eddie, ibibigay ko ang misyon. Ang pabuya. Hati tayo. Pasensya na, ako ito. Walang paghahati-hati sa premyo. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Ngayon, sa'yo ang palaruan, basta, sundin na lang kita. Ang pera ay siguradong akin. Ito bilang kompensasyon. Maganda ang drawing, ngunit hindi ito nagkakahalaga ng 100 million. Mukha ba akong ganito? Kung gusto, kunin. Kung ayaw, bahala ka. Wow! Napaka-interesante ng taong ito. Hoy, Lao Joe. Ginoong Lu, narinig ko. Hapon daw kayo sa school. Inatake kayo. Okay lang kayo? Muntik na kong mamatay. Nakakahiya talaga. Yung sinabi kong muntik nang mamatay ay si Buchi Xiangkai. Ganyan pala. Mukhang nahanap nyo na ang kanyang kinaroroonan. Nasaan kayo? Ang tatay ni Shen Jinghua ay personal kayong pasasalamatan. Huwag na mag-abala. Sa oras na iyon, palitan siya na magbayad na lang sa tamang oras. Tingnan mo ang trabaho mo sa seguridad. Paano mo ginawa? Ang taong mapanganib na ito ay pinapasok mo sa paaralan. Hindi lang ito ay magdudulot ng panik sa mga guro at estudyante. Panic. Ay makakaapekto rin sa paaralan sa hinaharap na enrollment na lubhang hindi ka nais-nais. Alam mo ba? Oo, tama kayo sa inyong puna. Ang saya-saya naman dito. Nag-meeting? Kumusta, Liangzi? Okay lang? Lianje, okay lang ako. At siya rin itong bagong hired na guard. Ang insidenteng ito, may pananagutan din siya. Guro Chin, mga kasamahan, sila dalawa ay aking ipinakilala. Handa akong panagutan ang lahat ng kahihinatnan. Guro Shen,
Ang tatay mo ay isang board member ng paaralan. Ang seguridad ay dapat seryosohin. Paano ka namin hahayaang sumalo? Ito ang walang kwenta. Tumayo ng maayos. Ang pangyayari ngayon. Kailangan mong panagutan ang kalahati. Mga pinuno. Ito, walang kinalaman si Lian. Walang kinalaman personal reason. Ko ito, napabayaan ko. Kung gusto mong pumuna ka na lang sa akin. Sa ganitong pagkakataon, huwag mo nang banggitin ang pagpapabaya o hindi. Ang ating school board director Mr. Shen sa usapin ng seguridad ay lubos na nagpapahalaga ang pangyayaring ito ngayon. Kayo dalawa ay pareho may kinalaman. Ay, Mr. Shen, darating na. Sa oras na yon, kung magsusumbong sa pulis o parusahan ng pribado, siya ang magpapasya. Ang armadong mamamatay tao, hindi lang iilang guwardiya ang makakapigil. Para sa akin, kalimutan na lang ito. Kayo isa-isa kaming tinuturing na estudyante at pinapagalitan. Parusahan pa, kung hindi alis na lang. Lian, teka lang. Magtiwala ka sa akin. Mga pinuno, ito ay binili ko talaga ilang sigarilyo, alak at tsaa. Ang bagay na ito kay Lian, walang kinalaman. Para sa akin sa aking pakiusap, huwag na lang i-dismiss si Lian. huwag mo kaming ganyanin. Sinasabi ko sa iyo, malaki ang nangyari ngayon. Hindi lang basta i-dismiss, kailangan seryosohin. Liang, kailan ka naging ganito? Hindi natin titiisin ito. Alis na tayo. Lian, basta tayo hindi nagagawa ng gulo. Ang trabaho nating seguridad sa eskwelahan, kaya nating gawin hanggang retiro. Napakagandang oportunidad sa trabaho. Tiyaga ka na lang. Kung tutuusin, tayo hindi na bata. Ay, mga amo, wala itong kinalaman kay Lian. Talagang walang problema. Tanggapin na ninyo ito. Hindi pwede. Kailangan hintayin ang chairman ng paaralan. Kung gayon, tulungan ninyo akong sabihin pa sa amo ilang magagandang salita. Pakiusap, pakiusap. Ay, ang kulit mo naman. Hindi. Pasensya na, amo. Na-slide ang kamay ko. Pupulutin ko para sa inyo. Liang. Bakit pa? Magpakatatag ka. Sira na ang sapatos mo. Nag-aaral ka pa magbigay ng regalo? Nahiya ka ba? Haha. Ay. Sinong sumalakay sa akin? Ano ba ang ingay na ito? Tay! Dumating na ang tatay mo. Oo, ang tatay ko ay sineseryoso ang kaligtasan ko. Ay sineseryoso niya ito. Mahirap kausapin. Mamaya, tutulungan ko kayo mag-isip ng paraan. Ang tatay ni Guro Shen. Siya pala. Kilala mo? Si Shen Shanhe. Nakita ko lang siya sa balita. Hindi lang siya ang honorary principal ng First High School. Honorary principal. At higit pa, ang pinakamayaman sa Jiangzhou. Siya. Bilis! Hi, Chairman Shen. Dumating na kayo. Tay, nanay, Ang pangyayaring ito ngayon ay napakalaki. Muntik nang maaksidente ang anak ko. Paano nangyari? Muntikan nang mapahamak ang anak ko. Paano nangyari ito? Ito. Director Shen, ang nangyari ngayon, ang dalawang guwardiyang ito ay pabaya. Pinapasok ang isang killer, nagpanggap na buntis, pinutol ang CCTV. Lalo na itong si Lulian, ginulo pa ang klase ko. Baka sila ay magkakasabwat. Oo, tama. Teacher Chin, anong sinasabi mo? Paano sila magkakasabwat? Ang galing ng galaw niya, kaya kahina-hinala, ang eksaktong usapan ay nakasalalay kay Director Shen. Sabi niya, Lulian daw. Oy, Lao Zhou, narinig ko sa anak ko. 3 beses siyang nagka-aksidente. Lahat ay mga ekspertong ipinadala mo. Anong pangalan niya? Gusto ko siyang pasalamatan ng maayos. Siya, ang number 1 na mersenaryo sa mundo. Palayaw, Purgatorio. Tungkol sa tunay na pangalan, Lulian ang pangalan niya. Huwag mong ipakalat ang pangalan niya. Ayaw niya ng gulo. Ay naku, Lulian, maunawaan. Director Shen, hindi ito konektado sa amin. Ang dalawang ito ay pabaya sa seguridad.
Tama, sinadya kong. Iwan sila dito. Naghihintay kay Director Shen, na kayo mismo ang humarap. Director Shen, ang insidenteng ito ay walang kinalaman sa kaibigan ko. Ang killer na iyon, nagpanggap na buntis. Sabi niya may low blood siya, kaya naghanap ako ng tubig na may asukal. Hindi ko inaasahan, pagbalik ko, may nangyaring masama. Walang silbi ang paliwanag. Ito ay dereliksyon ng tungkulin. Loko. Nakita nila ang buntis na may mababang asukal sa dugo dahil sa intensyong magligtas. Naghanap ng matamis na inumin. A. Mali ba yun? Hindi lang mali. Dapat pang bigyan ng parangal. Lalo na si Mr. Lu. Narinig ko na matalas ang kanyang pagmamasid na may mamamatay tao na nagligtas sa aking anak na babae mula sa panganib. Ito ay talagang may profesional na kakayahan. Pero kayo, siya ay inyong itinulak para maging scapegoat. Akala niyo ba kami ay hangal? Ay, hindi. Taon-taon ay nagbibigay ako sa paaralan ng malaking puhunan. Kalahati niyon ay ginagastos sa seguridad. Ang inyong trabaho, paano ito na isasagawa? Pagbabago. Ay, sige. Agad naming babaguhin. Palalakasin namin ang seguridad. Oo. Ang sinasabi ko ay baguhin kayo. Ito. Paano? Kailangan pa bang palabasin ko kayo? Umalis? Kung hindi kayo tutol, pumunta kayo sa aking bahay para mag-usap. Nagpapasalamat ako. Huwaer, ano sa tingin mo? Siyempre pwede, Tay. Bakit ngayon napakabait mo? Siyempre naman, dahil si Mr. Lu. Si Mr. Lu ay isang napakabuting tao. Ay! Chairman Shen, basta't hindi kami sisantehin kahit ano ay ayos na. Kung gayon, salamat sa abala. Ngayon, talagang naabala ko kayo. Ako, si Shen ay lubos na nagsisisi. Sa tingin ko, ang pangit na paaralan na iyon, hindi na namin pupuntahan. Kayo, dapat pa bang sisantehin kami? Aray, anong sinasabi mo? May interest ba kayo na magtrabaho dito sa akin? Dito sa inyo, trabaho, pwede ba? Siyempre ikaw si Lulian, kapatid. Hindi yun yung pagtulong mo sa kapwa, yung diwa mo. Talagang naantig ako. Ikaw ay isang talento. Narinig mo ba? Sinabi ni Shen na ako ay isang talento. Ang pamilya Shen namin, kailangan pa namin ng isang katiwala. Kailangan namin ng tulad mo, isang tapat at mabait na tao. Ang pangunahin ay asikasuhin ang mga gawaing bahay. Sana hindi ka matakot sa abala. Ako ang katiwala. Kahit walang sweldo, okay lang. Ang iyong sweldo ay 300,000 isang buwan. Sa card na ito, nasa loob ang iyong isang taong sweldo. Sapat na ba ito? Isang taong sweldo na advance sa akin. Walang probation period? Pinagkakatiwalaan ka namin. Eto. Sobra naman. Hindi pwede. Ang pamilya Shen namin ay hindi nagkukulang sa pera. Kung nagdadahilan ka, baka ikaw ay tumatanggi sa amin. Wala naman. Sige, sumama ka sa akin. Ipapakilala ko sa iyo ang iyong magiging trabaho. Pwede ko bang isama ang aking kapatid, si Lulian? Nanay, si Lulian ay ilang beses na nasama sa panganib dahil sa akin. Siya ay mas dapat seryosong tratuhin. Kailangan pa bang sabihin mo? Ginoong Lumei, iba akong plano para sa kanya. Tara. Ginoong Lutotoo, ang sinabi ng aking anak. Salamat sa iyo paulit-ulit, Sumaklolo. Hindi ko alam kung paano kita pasalamatan. Ikaw ay hindi isang karaniwang tao. Ay, Tatay, hindi ko gusto ang sinasabi mong mga formalidad. Pwede ba maging totoo ka? Maging practical ka naman. Ikaw itong bata, sabihin mo. Ginoong Lu, ito ay galing sa aking anak na babae bilang tanda ng pagmamahal. Ang kotse naman ay mula sa pamilya Shen. Top of the line na mamahaling kotse. Ang bahay naman ay 10 milyon sa magandang lokasyon. Aling kotse ang gusto mo? Aling bahay ang gusto mong tirhan? Pumili ka lang.
Pwede bang pumili ng basta? Siyempre, Mr. Shen, napakalaki ng iyong kontribusyon. Talaga naman. Ibigay lahat. Ano? Yung bulaklak na iyon, narinig ko ba? Nang tama? Hey, ilang beses akong iniligtas ni Lulian. Karapat dapat na ibigay lahat. Kung talagang nasasaktan ka, kunin mo ang mga bahagi ko sa Shen Group ng kumpanya. Bilang bayad na lang. Hindi ko sinasabing hindi. Dapat magpasalamat. Pero si Ginoong Lu, nagbigay na ako ng 100 milyon. Oy, Ginoong Shen. Wag, napakamahal. Hindi ko tatanggapin. Hindi. Kung sinabi kong kunin mo, kunin mo. Gusto ko lang sa'yo na makipaghiwalay. Huwag mong gawing parang may utang ako sa'yo. Ang mga nakaraan, hindi kita mapapatawad. Ikaw naman anak, sabi mo. Ginoong Lu, sa pagkakaintindi ko sa anak ko, parang kayo ay magkakilala na dati. Para kaming mag-aaral sa iisang high school. Pero wala akong kahit anong alaala sa kanya. At lagi niyang sinasabi na inapi ko siya. Tsk. Sabi ko noong ang anak ko ay nasa high school, may panahon na siya ay lubhang malungkot. Tinatanong ko siya kung bakit ayaw niyang sabihin. Hindi ko inaasahan na Ginoong Lu, inapi mo siya. Ulitin ko, wala akong ginawa bagay na ganoon. Walang problema. Ginoong Lu, ikaw ang pinakamagaling na mercenary sa mundo. Impyerno. Noong bata ka pa, hindi mo namamalayan ang lakas mo. Normal lang iyan. Hindi ako nagagalit. Ang pagprotekta kay Miss Shen ay ipinagkatiwala sa akin ni Lao Tzu. Trabaho ko, bounty, ay 100 milyon. Ako ay cash lang. Ang mga ito, ayaw ko na. Ito, Ginoong Lu. Ang mga ito ay kaloob ng anak ko mula sa puso. At dahil din sa personal na relasyon. Noong una, pumayag ka lang na alisin ang mga mamamatay tao. Ngayon, gusto ko sanang protektahan mo ang kaligtasan ng anak ko. Sige, tatanggapin ko na. Ang sasakyan at bahay na iniwan ko ay wala namang silbi sa akin. Kaya i-convert na lang sa pera. Pwede? Pero ngayon, kailangan ko ng isang identidad para manatili sa tabi ni Ginoong Shen. Kailangan lagi akong nasa tabi niya para masiguro ang kaligtasan niya. Identidad? Pwede bang boyfriend? Wala akong problema. Kung makumbinsi mo siya, okay na. Ay, ang babaeng ito. Medyo matigas ang ulo. Pero sa'yo, hindi pa naman siya naiinis. Ang bagay na ito, kailangan dahan-dahan. Walang silbi ang sinasabi ko. Nagbibiro lang. Oo, may suwestiyon ako. Maging bodyguard niya o driver. Ang bakya naman yan. Sa totoo lang, may isa akong panghihinayang at si Teacher Shen ang makakabawi nito. Ha? Ay, kayong dalawa. Ay, medyo may pagkamataas pa. Hahaha, wala man lang sinasabi. Oy, Lian Ge. Uy, ang pogi mo naman, Liang Z. Sobrang pogi. Grabe. Lian Ge, anong posisyon ang inilaan sa'yo ni Shen Shoufu? Inilaan na. Ito. Ano ito? Libro. Gusto ko muling kumuha ng college entrance exam para sa matatanda, kumuha ng bachelor's degree, at bayaran ang panghihinayang ko na walang pinag-aralan. Binigyan ako ni Shen Shoufu ng pagkakataon, nakahanap siya ng review center para sa akin. Lian Ge, nababaliw ka na ba? Ano ba ang katayuan ni Shen Shoufu? Maging aso sa kanyang bahay ay mas malakas pa kaysa sa mga walang kwentang high achiever. At pinili mo pang bumalik at mag-aral ulit? Wag kang pumunta doon. Ay, ayoko. Tara, magmaneho tayo. Teacher Shen, maraming salamat sa pag-aalaga. Si Lian Ge, ang taong gumagawa ng malalaking bagay. Ang mapasakamay si Teacher Shen ay mas mahalaga kaysa ano paman. Hinahabol ko ang interes ng iba. Hinahabol mo ang punong puhunan ng iba. Ewan ko, ano bang nasa isip ng tatay ko? Pinapili niya akong isang guro ng sining. Tuturuan ka ng aralin. Hindi ba dati mo akong pinagtatawanan na mababa ang pinag-aralan ko? Ngayon gusto mong umangat, ayaw mo pa? Bakit ngayon ka lang? Tsaka mas profesional kaysa sa akin, maraming guro, kailangan pa ako? Mas marami kang gagawin dahil magaling ka. Hindi ba ako? Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kaya dapat makinig ka ng mabuti. Wala nang pabaya. Matalino ka pa rin, may potential ka. Sino yan? Ganito ba? Magmaneho?
Baba. Eto na naman. Lumabas. Bumaba ka. Lumabas ng sasakyan. Bakit sa paligid mo matuto ng kaalaman ganito kahirap? Huwag kang bumaba. Tingnan natin kung kaya ipaandar muna ang sasakyan. Bakit kailangan ipaandar? Ang kalidad ng mga pumupunta, sunod-sunod na mas masahol. Laruin natin sila. Sino ang nag-utos sa inyo? Bakit ako lagi? Guro, istorbo. Hayaan niyo akong mag-aral ng 2 araw? May nagbayad. Bumili ng kamay niya. Bumili ng kamay. Baka may naiinis sa pangit mong drawing. Gusto nitong tapusin ang iyong karera bilang guro. Pwede bang kuko na lang? Buisit, kamay lang. Ha? Kanina tinanong kita kung pwedeng kuko o hindi. Sabi mo kamay lang. Maawa ka naman. Patawarin mo ako. Hindi naman kami ang para sa'yo. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Batas ng kalye. Ito, hindi masasabi. Hindi ba't ang alituntunin ay para sirain? Halimbawa, kanina, sinunod ko ba talaga ang alituntunin? At kukunin ko ang kamay mo? Sayang naman. Huwag. Oo, ay isang. Taong nagngangalang Lulian ang nagpadala sa amin. Oo. Lulian. Ha? Oo. Binigyan ako ni Lulian ng 20,000. Sabi niya bibilhin niya ang kamay niya. Sabi niya ito si Shen Jingwo, ang dana-daraanan sa umaga papuntang trabaho. Walang CCTV, madali gumawa. Oo. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw ay isang taong napakalakas at napakahusay lumaban. Ako si Lulian, gago. Tinatawag kita, gago, para putulin ang sarili ko. Ano? Umalis ka, gago. Ang mga dumarating ay mas masahol kaysa sa nauna. 20,000 lang para bilhin ang kamay ng pinakamayamang tao na anak na babae. Hindi ba nila alam ang pagkakakilanlan mo? Ang negosyo ng tatay ko sa Jiangzhou ay lumalaki. Marami siyang nagawang kaaway ng palihim. Siguro, dahil sa pagkakakilanlan ko, kaya nila ginagawa ito. Kung malakas tatay mo, hanapin mo siya. Bakit ako? Hindi tiyak ang kinaroroonan ng tatay ko. Ako ay guro ng sining. Madali nila akong subaybayan. Sanay na ako. Sa loob ng maraming taon, ganyan ang nangyari sa akin. Nakakaawa ka naman. Naawa ka pa sa akin. Dati ikaw ay isa rin sa nambubuli sa akin? Ano ba talaga ang problema sa akin? Kayo. Ano ang gusto ninyong gawin? Mahal kong Lulian. Bumalik sa akin. Ako'y walang kakayahan. Madalas akong ginugulo. Buti na lang iniligtas mo ako. Kaya araw-gabi, iniisip kita at labis na humahanga. Pwede ba ngayong hapon, magkita sa kantin? Hihintayin ko ang iyong sagot? Class 18. Shen Jinghua. Bumalik sa akin. Ang baduy ng sulat na tuba, dahil lang tinulungan ka ni Amulu na disiplinahin ang ilang tao. Araw-gabi mo na siyang iniisip. Ang desperada mo naman ikaw? Gusto mong makadate si Amulu? Ay. Makinig ka sa ate mo. Si Lulian, hindi para sa'yo. Gawin mo na lang dapat mong gawin. Kung makita kitang ginugulo mo siya, may mapapala ka sa akin. Kung sino gusto ko, ano sa'yo? Si Lulian, siyang nagsabi sa amin na puntahan ka. Nayayamot na siya sa'yo. Ay, at saka tigilan mo na pagpapadala ng agahan kaming mga ate. Muntik na kaming mabusog. Hehe.
Kayo ba'y pinapunta ni Lulian? Hindi ako naniniwala. Oh. Hindi ka naniniwala? Huwag niyong hayaang si Shen Jinghua. Guluhin ako. Ang pangit kasi, nasusuka ako sa kanya. Kayo, puntahan niyo. Suntukin niyo siya para matuto siya. Naniniwala ka na ba ngayon? Bakit namumula ang mata mo? Ano ba talagang ginawa ko sa iyo noon? Akala ko iba ka, sa ibang tao. Pero pareho ka lang. Ano ang sinasabi mo? Nagmumukmok ka. Kaya ba, tuturuan mo pa ba ako? Bukas ng umaga, alas 6, huwag mahuli. Ang mga tanong na ito, para sa akin. Napakahirap talaga. Kung haharapin ang mga problemang ito at uuurong sa buong buhay mo, hindi mo makukuha ang diploma ng kolehiyo. Sige, sige. Sabihin mo nga. Kaya ang sagot sa tanong na ito ay B. Naiintindihan mo ba? Ah, ganun pala. Naiintindihan ko. Sabihin mo nga ulit sa akin. Biro lang. Hindi ko naintindihan. Nandito ba si Guro Shen? Guro Shen, Si Ate Meng. Bakit ka napunta sa paaralan namin? susunduin ko ang kapatid ko. Inisip ko na nandito ka bilang guro. Kaya dumaan ako para makita ka. May problema ba? Sa group chat ng mga kaklase, hindi ba sinabi na ngayon ang pag-alis sa paaralan 10th year reunion? Marami ang nagtag sa iyo, hindi ka nag-reply. Kaya dumaan ako para makita ka kung busy ka ba. Pasensya na. Busy ako ngayon, wala akong oras na pumunta. Tuloy lang. Ay, yun pala. Sino ba yan? Si Campus Bully Lou. Ay, hindi ba ito si Xiao Meng? Matagal na tayong hindi nagkita. Gumanda ka ah. Mas marunong magsalita si Lu Xiao ba? Anong ginagawa mo? Nag-aaral ako ng high school exam paper. Hindi ka ba nag-high school? Nag-drop out kasi ako. Kaya nagpapaturo ako kay Guro Shen para mag-review. Para makakuha ng diploma at magkatrabaho. Buti naman. Lu Xiao ba? Ambisyoso. Mataas ang requirement sa degree. Wala akong choice eh. Lu Xiao ba? Yung class reunion ngayon, sasama ka ba? Wala namang nagyaya sa akin. At saka, hindi naman tayo magkaklase. Hindi tayo magkakasundo. Kayo na lang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Yung mga sikat noong high school? Sino ba ang hindi naging alipores mo? Lu Xiao ba? Kilala ka ng lahat. Yung mga nangyari noon, wag na nating banggitin. Mag-usap kayo diyan. Maghahanda ako ng leksyon. Hoy! Hindi mo na ba ako tuturuan? Ano pang ituturo ko? Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang nangyari noon? Tanungin mo si Meng Jiaojie. Alam niya lahat. Ano? Alam mo lahat? Ang baduy ng pagkakasulat dahil lang tinulungan ka ni Lu Xiao ba na disiplinahin ang ilang tao? Laka. Umibig ka na agad? Ang desperado mo naman. Ikaw? Gusto mo ring sumama kay Lu Xiao ba? Guro Shen. Noon, mga bata pa at walang alam. Huwag mo na lang seryosohin. Guro Shen? Bitawan mo ako. Guro Shen, makinig ka, ipapaliwanag ko. Tungkol sa bagay na iyon noon, hindi ko rin gusto. Xiao Meng. Ikaw pala ang gumawa nito sa likod ko. Palihim kang gumawa kay Guro Shen ng masama. Sa iyong katanyagan noon sa eskwelahan, sino ang maglalakas loob na gumawa ng isang bagay sa likod mo? Kung magpapatuloy kang magkunwari, wala na talagang saysay. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari?
Hindi ko rin masabi. Pero, kung makakapunta kayo sa class reunion ngayon, may makakapagpaliwanag. Ako, kaya kong pumunta. Tingnan mo siya, mukhang may konsensya. Kaya ba niya? Bakit ako magkakaroon ng konsensya? Kahit saan ako pumunta, wala akong pakialam. Kailangan ko pang sumama sa iyong pag-aaral. Saka, ano pang sasabihin? Sabay na tayo. Sakay sa kotse ko. Tara na. Tara? Tara na. Dito. Dumating kayong dalawa para sa class reunion. Tiyak na magiging masaya ang lahat sa pagkikita ninyo. Hindi ako interesado sa ganitong reunion. Pero ang mga pangyayari noon, maraming kaklase ang makakapagpatotoo. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magmamatigas. Sige. Anyway, ang tuwid na tao ay hindi natatakot sa baluktot na anino. Sino ang matigas ang ulo, hindi patiyak. O kaya, pumasok na lang muna tayo. Tingnan ninyo kung sino ang dumating. Tingnan ninyo kung sino ang dumating. Guro Shen Lulu, ang bully kayo dalawa. Talagang sabay dumating. Noong nag-aaral, ganyan kayo hindi magkasundo na dalawang tao, talagang bihira. Maupo kayo, maupo. Tingnan mo. Sinabi ko sa'yo. Lahat ay masaya na makita kayo. Teka, tatanong ko sa inyo. Noong una, kilala ba ninyo si Guro Shen? Kuya Lu, nagbibiro ka na naman. Guro Shen, paano mo? Hindi ako makikilala. Noong nag-aaral, araw-araw, akong nagdadala ng almusal para sa'yo. Kalokohan. Noong nag-aaral ako, ang almusal hindi ba si Jong Yue ang nagdadala? Tama na. Matagal na yan. Ngayon, si Lu, ang bully, saan ka nagtatrabaho? Hindi naman ganon. Ilang taon akong nagpagala-gala sa labas. Bumalik sa bayan, naging guard at nag-deliver din ako, pre. Mukha kang bago sa akin ah. Ako yung kapitbahay mo sa ika-18 na klase, si Liu Wei. Kasama ko si Guro Shen sa iisang klase. Ngayon, nasa isang kumpanya ng parmasya, nagpapakaloko lang. Ay, Ginoong Lee. Nagbibiro ka. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ikaw ang kinabukasan ng parmasya ng pamilya Lee, ang tagapagmana. Ang halaga mo, umabot na sa bilyon. Ngayon, nakapunta ka para kumain kasama namin. Ay isang karangalan para sa ating lahat. Pre, paumanhin. Mas magaling pa rin si Guro Shen. Mas malakas ang parmasya ng pamilya Shen. Naglabas ng maraming bagong gamot. Kami ay tinalo na lito. Sa market cap, din minsan ay nilampaso kami. Ginoong Lee, iyan ay negosyo ng aking ama. Walang kinalaman sa akin. Isa lang akong guro ng sining. Noong nag-aaral si Ginoong Lee, ay laging nanliligaw kay Guro Shen. Sayang, hindi natuloy ang magandang kwento. Ngayon, pareho kayong single, kaya ituloy ninyo ang dating pag-ibig. Sino ang nagsabing single ako? May kasintahan na ako. Sino tong sobrang swerte na magustuhan ni Guro Shen na napakapihikan na tao na maa-attract? Siya. Anong ibig sabihin niyan? Sabi ni Lu, dati raw siyang delivery at security guard, mukhang nakaranas ng mahihirap na bagay. Ang bayani hindi nagkukwento ng nakaraan, magustuhan ni Guro Shen. Tanong ko lang, bro, saan ka ngayon nagtatrabaho? Wala akong trabaho ngayon. Oh, eto, sumusunod kay Guro Shen. Nag-aaral ulit para makakuha ng adult degree para magkaroon ng trabaho. Lulian dati, sobrang yabang mo, di ba? Ikaw ang campus bully, paano ka naging ganito? Kung ako ang tatanungin, itong adult college exam, walang kwenta pag-aralan. Ngayon, sino ba ang hindi? Private business owner. Uminom ka ng isang bote. Bukas sa akin ka magtrabaho. Kesa dito ka, nagtatamad. Tama na si Lulian. Sa sarili niya, kumakain gamit ang sariling kamay. Nagpupursige na makakuha ng diploma ay walang masama. Ikaw dito, bakit ka nagpaparinig? Pasensya na, Amuzong. Ikaw ngayon ay jewelry tycoon. Nagsalita ako ng sobra. Lulian, hindi na ako kakain dito. Umalis na tayo. Saan tayo pupunta? Halika rito. Mamaya, hahanapin kita. Guro Shen, ang boyfriend mo, kinuha na ng iba. Hindi ka sumama. Hindi na kailangan. Hindi siya ang boyfriend ko. Sinabi ko iyon kanina, para lang inisin si Jong Yue. Gets. Narinig ko na inapi ka ni Jong Yue. Guro Shen, huwag ka nang magalit. Lumabas tayo maglaro, tagay.
Pero may isang bagay na hindi ko mapigilan. Sa totoo lang, noong araw noong nag-aaral pa tayo, si Jong Yue ay laging may crush kay Lulian. Walang hiya. Sinasabing siya ang girlfriend niya. Crush. Hindi ba si Jong Yu noon pa man ay ang girlfriend ni Lulian? Guro Shen, mali ka. Mali ka. Si Jong Yue ay laging may lihim na pag-ibig kay Lulian. At ang almusal na dala mo para sa kanya ay tinapon ng lihim. Si Meng Jiaojie ang gumawa niyon. Di ba, Ate Meng? Totoo ba, Meng Jiaojie? Ako, iyon ay. Lahat iyon ay utos ni Jong Yue na ginawa ko. Wala akong magawa eh. Yung recording? Noon, pinakinggan mo sa akin na si Lulian mismo ang nagsabi na pinahanap niya kayo para guluhin ako. Iyon ay ginayang boses ko kay Lulian na record ko. Ang boses ko ay katulad ng sa kanya, Guro Shen. Hindi mo ba napansin? Paano naman? Kung hindi, paano ko malalaman ang bagay na ito ng ganyan kadetalye? Pupuntahan ko si Lulian. Ang hilo ko naman Nakuha ninyo siguro siya na dalhin dito. Meng Jiaojie, ang galing mo sa bagay na ito Hindi siya makakalayo. Jong Yue, saan mo ako dadalhin? Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Kung gaano ito kapangit? Lulian, huwag kang manatili sa tabi ni Shen Jinghua. Halika sa kumpanya ko. Ako na bahala sa'yo. May dahilan ako na kailangan kong manatili sa tabi ni Shen Jinghua ngayon. Anong dahilan? Ang kaya niyang ibigay sa'yo, kaya ko ring ibigay. Ano ang meron sa akin para gawin mo ito? Zhang Yu, gusto mo bang makipag-date sa akin? May motor ako. Isasama kita sa joyride. Hindi ako interesado. Umalis ka. Makipag-date ka sa akin ay pagbibigay sa'yo ng karangalan. Huwag mong abusuhin ang tiwala ko. Buong first high school, sino ang tatanggi sa akin? Ang tigas mo talaga. Pero ako, gusto ko ang matitigas. Ayaw niya di wag na. Sino ka ba? Gusto mong sapakin? Sabi niya gusto niya ng gulo. Gusto mo rin ba? Si Lulian, ang bully ng first high school. Sa susunod, huwag kang pumunta sa mga lugar na kakaunti ang tao. Mas magandang may kasama ka. Gusto ko lang talaga ang iyong determinasyon. Ayaw kong makakita ng ibang babae sa tabi mo. Sabi ni Shen Jinghua na ang estudyante ko ay palaging inaapi ni Shidai. Hindi naman ikaw ang may gawa noon? Hindi. Hindi lang. Kahapon, ako ang nag-utos na mang-api sa kanya. Mayroon ka bang obsession? Lulian, nasaan ka? Huwag mo akong hawakan. Guro Shen, lasing ka na. Ihahatid na kita sa bahay. Uy, Sir! kanselado na ang misyon. Hindi mo na kailangan pakialaman ang tungkol kay Shen Jinghua. Bakit? Natagpuan ko na si Lulian. Tiyak na magtatagumpay ako sa misyong ito. Ikaw na walang kwenta. Anong silbi mo? Si Shen Jinghua, ako lang. Kaya kong tapusin. Pinagloloko mo ako? Lulian. Ano iyon, Xiaomeng? Lulian. Niloko kita ngayon. Si Liu Wei ang nag-utos sa akin na tawagin. Siguro Shen na lumabas. May nilagay siya sa inumin. Dinala na niya ang tao. Saan niya dinala? Hindi ko rin alam. Pasensya na sa inyo. Binigyan niya ako ng maraming pera, pero ayaw ko na ng pera ngayon. Pwede bang huwag mo akong sisihin? Bakit mo nagawa iyan? Kung ganyan, bakit hindi mo sinabi agad? Nainganyo lang ako sa pera. Pasensya na. Kaya pa bang ayusin? Pupunta ako sa hotel para kunin ang CCTV. Tignan si Liu Wei. Saang direksyon siya tumakbo? Mama, Hindi na kailangan. Buchi Xiangkai, bakit ka nandito?
Buchi, Xiangchai. Bigyan mo ako ng kalahati ng bounty. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Shen Jinghua. At ang pangalan ko ay Shui Roro. Anong bounty? Itong lalaki sa tabi mo ay ang pinakamahusay na mersenaryo sa mundo. Codename Inferno. Protektahan si Shen Jinghua, makakakuha ng 100 million na bounty. Yung sinabi mong maliit na halaga, hindi niya iyon pinapansin. Ah, kaya pala. Ang pananatili sa tabi ni Shen Jinghua ay misyon. Ang mas gusto na kita. Hindi ang punto ay siya ba ang pinakamahusay na mersenaryo sa mundo. Bakit kita paniniwalaan? Dahil naglagay ako kay Li Yuwei ng tracking device. Hindi lang ikaw ang naglagay ng tracking device. Mayroon din sa tabi ni Shen Jinghua. Alis na. Uy, hatian mo ako ng bounty. Ganyan ba kahirap? Ginoong Lee, medyo delikado ang aksyon ninyo. Narinig kong hindi kayo kumakain ng cilantro at mapaghiganti kayo sa maliliit na bagay. Naiinis kayo sa pagbasag ng kontrata ng employer. Bakit mo pakikialaman ang paraan ko? Nahuli na ba niya si Shen Jinghua? Bayaran mo ang 100 million para sa kanya. Ang gusto ko lang ay, mag-ingat kayo ng kaunti. Alam kong may inilagay siya sa akin na tracking device. Gusto ko siyang akitin, papunta rito, para maiwasan ang mga susunod na problema. Hay, may plano na pala kayo, Ginoong Lee. Kayo dalawa, lumabas kayo. Ngayong araw, makikipaglaro ako kay Shen Jinghua ng maganda. Opo. Bakit? Gagastos ka ng napakaraming pera para saktan ako? Shen Jinghua, noong nag-aaral ako, lagi kitang nililigawan. Hindi mo man lang ako tiningnan. Pagkatapos, nag-alok ako ng 200 milyon bilang dote sa inyong pamilya. Hindi ka man lang nag-isip at tinanggihan mo ako. Bakit mo ako dinala sa ganitong kalagayan? Isa lang akong guro ng sining. At saka, hindi rin kita magugustuhan. Ikaw na walang kwentang tao. Oo. Ako ay walang kwentang tao. Pero wag mong isipin na hindi ko alam. Guro sa sining ka lang sa panlabas. Pero ang totoo, itinatag ng tatay mo ang isang foundation para sa iyo. Lahat ng pharmaceutical companies, mga bagong formula at pondo, nasa iyong mga kamay. Kung hindi ka mamatay, mahirap para sa amin na magtagumpay. PWE. Dahil para sa iyo, pinaghirapan ko ito. Bago ka mamatay, makikipaglaro ako sa iyo ng mabuti. Sino iyon? Kumusta, amo? Tagal na ah. Bakit ka na parito? Pinaghirapan ko ito. Sinisiyasat ang pagkakakilanlan ni Lulian. Inihanda ko na ang lahat, pero nagbago ka ng isip sa gitna. Sa huli, ikaw ang nakinabang. Wala man akong kontribusyon. May pagsisikap naman ako. Magkano ang gusto mo? 100 milyon. 50 milyon. 150 milyon. Bakit biglang naging 150 milyon? Iyan ang penalty dahil hindi ka nagsunod sa usapan. Naglakas loob kang pumunta mag-isa para humingi ng pera. Ang tapang mo, pero medyo bobo ka. Kaya hindi mo man lang kayang harapin si Shen Jinghua kayang harapin? Paano mo nalaman? Mag-isa nga ako. Huwag gumalaw. Kung gagalaw ka pa, pipilipitin ko leeg mo. Bakit ka nandito? Siya ang number 1 na mersenaryo sa mundo. Nakapasok sa basura mong lugar. Madali lang para sa kanya. Naglakas loob ka pang lumabas at kidnapin si Shen Jinghua. Parang gusto mong mamatay. Kung hindi mo ako inupahan, kaya mo ba siyang harapin? Ang number 1 na mersenaryo sa mundo. Lulian, Inuupahan kita. Tulungan mo ako. hindi mo ba sinabi na ang utak ko ay hindi gumagana? Bobong-bobo ako. Totoo naman na bobo ka. Sa ganitong sitwasyon, umaasa ka pang tutulungan kita? Ang magagawa ko lang, ihatid ka na sa langit. Ano pang hinihintay mo? Barilin mo na. Mamatay ka na. Ikaw ang tapang mo naman. Yung iba, gamit ang 2 chopstick, nakakasalo ng bala. Ikaw, gamit itong sirang kutsilyo, gusto mo siyang patayin? Alam ko nang mali ako. Sana tulungan mo ako. Basta mabuhay lang ako ngayong araw, 150 milyon. Hindi, 200 milyon. Ibibigay ko lahat sa'yo. Bobo ka ba? Iwan mo sa akin ang batang ito.
Marami siyang ginawang masama. Maraming reward sa kanya sa ibang bansa. 50 milyon. Tama lang, hindi sobra. Eh di ikaw na ang bahala sa kanya. Basta, tinatamad din naman ako. Oo, ikaw na ang bahala. Tinatamad din naman ako. Ano ka ba? Nagpapakaarte. Kung may reward ang ulo mo, kukunin ko pa rin ang buhay mo. Paano kung mag-order ako para sa'yo ng chicken rice na walang cilantro? Sige, patatawarin muna kita. Ang baba ng standard mo. Alis na. Oy, Kuya Lian, ayos lang ba kayo ni Shen Jinghua? Ayos lang. Nasaan ang mga magulang niya? Ibibigay mo siya sa kanyang mga magulang at matatapos na ang misyon ko. Misyon? Kaninang gabi, may isang tao mula sa kumpanya ng alahas ang tumawag kay Mr. Shen. Parang Zhong Yue ang pangalan. Sabi niya, dinukot si Shen Jinghua, kaya sila dalawa ay nag-report sa pulis at lumabas para hanapin siya. Hanggang ngayon, hindi pa sila bumabalik. Sige, kaya ipaalam mo sa kanila. Bilisan mo. Huwag kang umalis. Lulian, Ayos ka na. Magpahinga ka na. huwag kang umalis. Ayaw kitang umalis. Kumalma ka. Si Liu Wei ay naglagay ng droga sa alak ko. Hindi ako makapagpahinahon. Pasensya na. Sa loob ng maraming taon, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Magsalita ka. Kung may konsensya ka, pwedeng sabihin sa tatay mo na magbayad ng mas malaki. At iyon ay magiging kompensasyon sa aking emosyonal na pinsala. Tanggapin ko yun. Iba pang kompensasyon? Hindi ba pwedeng iba? Tingnan mo naman ang gulo nito. Kung sasabihin natin kagabi, walang nangyari, sino ang maniniwala? Gusto mong gamitin ito para makiusap sa damdamin at iwasan ang gantimpala. Hindi pwede iyon. Ginoong Lu, kamusta ang tulog mo kagabi? Medyo nahirapan. Ako kasi, sanay akong mag-isa matulog. Ginoong Shen, natapos na ang misyon. Bayaran na ang natitira. Hindi ito urgent. May gusto kaming pag-usapan sa iyo. Ganito kasi iyon. Si Jinghua, pamilya namin, ay pinahahalagahan ang kalinisan. Sandali lang. Ako at siguro Shen ay talagang malinis. Ay, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. 100 milyong pabuya. Ilalagay ko sa account mo sa tamang oras. Walang kulang. Sige, okay na. Pero, dapat bilang dote. Hindi pwede yan. Hindi ko tinatanggap. Ang trabaho ko hindi bagay para sa pangmatagalang pagsasama sa iba. Guro Shen, sumama sa akin. May panganib. Ay, Xiao Lua. Ang mapanganib mong trabaho. Gusto mo lang kumita ng pera, di ba? Pera, meron ako. Panganib. Hindi mo na kailangang alalahanin. Manatili ka sa tabi ni Jinghua. Hindi ba't magagawa mo pa rin ang pangarap mong makatapos ng kolehiyo? Ang pag-aaral ay para sa mga bata. Laro-laro lang. Ako, ganito. Makakapag-aral pa ba sa kolehiyo? Xiao Lua, kung si Jinghua ay nasa tabi mo, saka lang kami makakampante. Ganito na lang. Magsabi ka ng presyo. Magkano? Para manatili ka sa tabi ni Jinghua at protektahan siya palagi. Ako? Toong taon na to. Medyo mahal. Ayon sa market price, isang buwan, hindi bababa sa 50 milyon pataas. 50 milyon? Pag isang taon, 600 milyon yun ah. kung taunan, may discount. 500 milyon. Pwede ba? Ayaw.
Paano ka siya ang 1 taon? Ang card na ito ay may 5 bilyon. Kunin muna natin ang 10-year package. 10-year package. Liangge, may nagpa-deliver ng pagkain para sa'yo sa labas. Ang delivery ko, dinala sa bahay ng Shen? Papapasukin ko na siya? Ano na naman yan? Ang delivery mo. Akin. Sino ang nagpadala? Zhong Yue. Liangge, kahapon tinawagan ko si Zhong Yue. Binigyan ko siya ng tawag. Sinabi kong ligtas mong inihatid si Shen Jinghua pabalik sa kanyang kwarto. Pero parang galit siya nung marinig. Galit pero nagpadala pa rin sa akin ng napakaraming alahas? Ito ay para sa akin, hindi para sa'yo. Ipinagmamalaki ko lang sa'yo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kahapon, binigyan ako ni Zhong Yue ng isang misyon. Sabi niya may malaking reward. Ibig sabihin, kukunin ko ang ulo mo. Walang kwentang lalaki. Tikman mo ang espada ko. Aray. Liangzi! 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 Takbo! Liangge! Liangge! Ito? Ano? Ano ito? Anong nangyayari?